Basta lagi kayo mag-iingat. Kung umuwi man kayo, okay lang. Umuwi kayo dito pag gusto nyo. Hindi naman namin kayo isataboy. Yun lang po. Lagi kayo mag-iingat. Ay, ano ba yan? Alito, ikaw naman ay mahal namin. Kami walang masamang gusto para sa iyo. Ang gusto lang namin ito ay mag-mature. Kasi hindi ka na sa kabata, ikaw ay sa patanda. Kakaunti na hindi natin masasabi sinong mauuna sa atin. So yun, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. At sa pagkakataong ito ay kinokontak po natin ngayon yung kapatid ni Gaelito dahil sa meron siyang naging message na kung po pwede raw ba tayong makausap regarding kay Lito at saka kay Ate Vera. Doon po ito sa naging vlog natin huli. Ano po, mga business namin minamahal. So ngayon ay nag-message din siya kay Papa Dins at meron naman siyang ibinigay doon na paintulot na may sama sa vlog. Anyway, kakalaruhin lang din po natin para okay na? Nandiyan siya, ilagay mo doon. Loudspeaker mo na. Loudspeaker niya. Hello Ate Evelyn, magandang gabi. Magandang gabi po. Ate Evelyn, gusto ko lang maging klaro. Okay lang ba na naka-video ito? Naka-vlog? Yung pag-uusap natin? Okay lang po. Okay, sige. Ate Evelyn, maraming salamat po Ayun, Ate Evelyn, ano po ba yung concern nyo po doon sa ano? Yun po kasi di ba, nag-text na po ako sa inyo. Opo. Noon, nag-chat sa akin si Lito na padasan ko siya ng 1.5. Opo. So, pinaliliwanag ko na po sa kanya na hindi naman ganun kadali yung buhay na nandito. Opo, Ate Evelyn. Tapos, yun nga, kasi sinasabi niya na pag doon siyang hingi ng tulong, ganito, bla bla bla, mga kamami siyang sinasabi. Tapos, ang sabi ko po sa kanya, syempre, alam ko po na, okay, sabi niya kasi wala siyang makunan dyan. Which is hindi naman ganun kadaling mangutang din dito na walang siguradong pambayad. Pasintabi po Ate Evelyn, naibigay na po namin yung sahod nila nung 28 pa po. Okay. So may pera po yun sa Ate Vera kasi meron din po siyang naipapatabi kay Mrs. Ka-Business. Ibinigay na po namin lahat. Opo. Yun nga po yung tapos sabi ko naman nga po sa kanya, isend ko na lang muna yung ID mo. Yung ID, yung TIN number, kasi kinukuha po nung nag-aasikaso ng papel. Yes po. Pati nga po yung exact address nyo, kasi sinasabi sa akin, kung ano daw po exact address ni Lito. Di ngayon po, tinanong ko sa kanya, ano exact address nyo dyan, kasi tinatanong nung nagpa-process ng papel. Opo, Ate Evelyn. Hanggang ngayon po, wala naman siyang binibigay. Sabi ko, pag naman may schedule na kung kailan sila magbibigay ng down, saka na lang tayo ng pag-uwi mo. Isipin na rin yung pamasahe mo ng pag-uwi mo. Oo. Ngayon, yung huling naging pag-uusap po namin, naka-vlog naman po yon ay parang ang nagiging problema nga nila mag-asawa, kaya meron silang nagiging pagtatalo dahil sa yung magiging gastos nga sa pamasahe dahil wala pa silang pera. Sabi ko kako, tamang-tama, kumbaga sa isip ko lang, tamang-tama, dahil sa ngayon, ibibigay na rin naman yung sahod ni Ate Vera, tsaka yung pera niyang naitatabi kay Mrs. Ka-Business, malaki-laki din po yon. So ngayon, ang ini-expect ko ay nakipag-usap na sila ulit sa iyo, simula noon. Hindi pa po. Nitong parang, hindi ko pa nababakal, pero parang po, ang sabi niya sa huling chat sa akin hindi siya makakawin, masama daw ang pakiramdam ni Vera. Wow. Tapos sabi niya po, isisend niya daw sa akin yung ID niya, yung
address. Yung ngayon naman po, walang binibigay. Ay, ganun. Sabi ko po sa kanya, huwag mong isipin, nalalamangan ka kasi hindi naman pwede yun. Yun nga. Pag may schedule na kasi yun, lahat tayo kailangan nandito kasi pipirma sa papel. Yes po, yes po. Yun nga ang sabi ko sa kanya, kaya pinalalahanan ko kako, hindi naman mabuti yon na mag-isip siya ng ganoon sa mga kapatid niya. Bagaman tama rin na tawag nito, nakasubaybay siya, no? Sa mga nagiging takbo ng transaction dahil sa parang parang ako maiwas sa ganoong agam-agam dahil kako may perang involved yan eh, kako. Sabi ko nga po sa kanya, wala pa naman kasi kasi yung tawag nito, yun po kasi mahirap ang kasi manahan sa tatay ko nakapangalan ng titulo. Opo, opo. Yun daw po ipapadokumentuhan pa dun sa yung hak ng kabuuan sa nanay ko, yung hak ay divide pa sa aming magkakapatid. Oo, kasi inheritant, yan eh, inheritant na property. Kaya nga po. Ano sabi niya po, hindi naman ganun kabilis na kasi yung sabi naman po nung naglalakad mga 3 to 4 months daw, basta okay ang mga papel. Opo. Ano po ba yung kabuuan po ba ng ano bang sukat kung okay lang po, kabuuan ba o may certain portion lang kayong ibibenta? Ano po yun? Parang buuin na po yun. Bubuuhin na? Hanggang sa ibuhay pa nang maayos ang partihan. Oo, at saka para si nanay kahit paano malasap niya naman. Matitikman niya pa yung kanyang pinaghirapan. Yes, oo, tama, correct. Alam nyo, Ate Evelyn, sa totoo lang, ginagawa ko lahat. Kami mag-asawa, ginagawa ko lahat ng pagpapaunawa, pagpapayo dito kay Lito at saka kay Vera. Na, alam mo yun, naintindihan ko kasi kayo eh. Dahil nakita ko aktual nung ako ay pumunta riyan, na sabi ko nga sa kanila, ang hinahanap lang naman ng mga kuya at ate mo ay yung respeto at bilang paggalang mo na sila ang nakakatanda sa iyo. Ayun ang aking madalas na ipinapayo sa kanila. Hindi ko alam, pasensya na kayo. Minsan nauubusan na rin ako eh. Kaya nga po, sabi ko nga po sa kanya, pasalamat kayo, hindi kayo sinasawaan nung nandyan. Kasi sabi ko, tanggapin mo yun, wala namang sasabihin sa'yo na ikasasama mo. Opo, opo. Kasi di ba yun naman talaga ang tama, di ba? Na tapos, yun nga po yung napapanood ko minsan yun. Hindi ko lang po laging, pag may load lang, napapanood ko. Oo. Na, pagka ang mga pinagagagawa, mga kalukuhan. Sabi ko nga po, pag gano'n, kinachat ko siya, ano ka ba, hindi ka ba nahihiya na ganito, ganyan? Kasi ganito po, Ate Evelyn, oo, bagaman siya ay PWD, pero andun yung katotohanan na hindi naman siya naghihirap kung tutuusin eh. Maayos at maganda ang pamumuhay ninyong pamilya rin sa Quezon. Kayo'y kilalang pamilyar yan. At ako mismo ang nakasaksing buhay. At hindi lang basta-basta kayo kilala riyan, meron kayong mga pag-aari dyan. Ang ibig kong sabihin, bagaman siya ay PWD, pero hindi dapat siya mauuwi doon sa kategorya na kaawa-awa, di ba? Opo. Yun nga po ang live dati, sinasabi ko sa kanya, hindi, wag mong isipin na porque bunso ka, PWD ka, lagi ang kaawaan, sabi ko. Kasi ang totoo, ang wala lang sa'yo, paat kamay, buo yung isip mo. Yes. Sabi ko, nung bata ka pa, pag nakikita mong medyo may, yung batang, parang binubuli ka, anong sagot mo? Hintayin nyo, baka paglaki ko, mas ganito pa ako sa inyo. Nasaan na ako yun? Sabi ko nun sa kanya, nung bata ka pa, mas may pangarap ka pa na maayos. Ba't nung tumanda ka, umabot ka sa ganyan? Yun nga po, sukdo lang sila ay namalimos. Nabalitaan mo ba yun? Opo, nakita ko nga po yun. Oo. Sa ganong sitwasyon, noon, na hindi ko pa rin na masyadong napagtatanto, siyempre, hindi rin naman automatic yung isip at yung natin.
iba naman, kung siya mabait niya sa inyo, iba naman yung naging pakikitungo nila dito. Kaya, parang may kalituhan ang mga, ganun doon, iba naman dito, hindi naman parehas. Opo. Naintindihan ko naman po yun. Ngayon, tawag nito, si Vera naman, Ate Evelyn, ay nararamdaman ko sa kanya yung pagiging mataas kasi. Kaya pasensya ka na, kung minsan napapanood mo rin sa video ko na talaga nagsasalita ako sa kanila. Opo. Pare-pares po. Sabi ko nga naman po, kahit nung nandito, di ba, sabi ko nga po sa inyo, na nung time namang sila nandito, hindi naman yan lumalapit po sa dito, sa amin, na kahit birthday ng nanay ko, kahit yung kami magkakapatid na magkakarap, nagiinom dito, hindi naman siya lumalapit. Kaya yung sinasabi, hindi siya tanggap, siya naman yung lumayo. Kasi sabi ko nga po sa nanay ko, yung problema nung kay Lito, hindi pa naman siya ang kasama. Opo. Ayun lang, parang ang ginawa na rin niya, sige, lumayo na lang din siya sa amin. Hindi na rin siya nakihalubilo. Kaya yung sinasabi na ayaw namin, sino ba kami para umayaw? Yes po, tama. So, yung ayaw sumama sa amin. Ayun nga po ang sinasabi ko kay Ate Vera. At saka isa pa ka, wala namang mawawala eh. Kung halimbawang sa pagkakataong ito ulit, subukan nila. Yun ang yun ang aking pinupunto. Hindi naman sa nagiging makulit ako na, kumbaga, halimbawa, pinakatwiran nila. Hindi kasi, kuya, ka-business na gawa na namin dati yan eh. Wala namang resulta na maganda. Ang pinupoint ko, ganun talaga, hindi naman sa isang pagkakataon lang, di ba? At saka panahon yan eh. Maaring yung panahon na yung sinasabi niya na yun, na hindi pa nagkaroon ng magandang resulta, ay hindi pa yun ang inuukol na panahon ng Panginoon. Malay mo ito. Ang sa akin lang naman, subukan. Kaya nga po. At sabi ko rin naman po sa nanay ko, syempre, yung nangyari noon, sa magulang, masakit po yun. Kaya sabi ko rin naman sa nanay ko, na alisin nyo na yung gana na ayaw sa tao. Kasi yung mga manugang na aayawan nyo, sila naman yung nagdadala ng kalokohan ng anak nyo. Medyo na yung habang buhay kayo, kung lalapit sila, tanggapin nyo. Kaysa yung pagpatay na kayo, saka namin sila tatanggapin, di ba? At alam nyo po na, buhay pa kayo, tinatanggap na natin na umuwi mas, alam nyo, natatanggapin pa rin namin pag sila umuwi. Kasi buhay siya, tinanggap na namin sila na umuwi dito. O yun naman pala, sana mapanood dito nila Kuya Lito at saka ni Ate Vera. I-send ko yung link ng video na to para mapanood nila. Ayan, maliwanag mga ka-business meron ng garantiya mula mismo kay Ate Evelyn sa ate ni Kuya Lito na kinausap niya na si nanay na tanggapin, di ba? At sabi nga ni Ate Evelyn, sino ba naman kami para hindi tanggapin ang ibig sabihin siguro Ate Evelyn, yung kanyang minamahal, di ba? Kaya nga po, sabi ko nga lang po kay Lito, kahit naman minsan, sabi ko nga po sa kanya na, minsan, naiintindihan ko na si Vera bakit nagagalit sa kanya. Kasi yung paghihingi siya ng pera, hindi nakapain kung may pera ba talagang ibibigay sa kanyang, para sa kanyang gusto. Okay. Parang ura-urada, parang ganon. Hello po. Wala. John! Dali lang po mga business at i-recall natin. Ayan, Ate Evelyn, pasensya na naputol. Ayun, Ate Evelyn, bibigyan kita ng pagkakataon. Hello? Yes po, Ate Evelyn. Okay, tuloy niyo lang po yung gusto niyo sabihin. Ayun po yung inaano ko na pag gusto niya humingi ng pera, gusto niya kasi pag ginusto niya agad-agad, may bibigay sa kanya. Kaya sabi ko minsan sa kanya, tingnan mo yung sitwasyon na alam ba naman gusto mong umalis kung yung pera ng asawa mo ay saktong panggastos nyo lang. Opo. Siyempre, mas unahin yung inyong pagkain kaysa doon sa kung saan mo lang gustong pumunta. Opo. Maaaring sabihin niya na, sige, dito siya pupunta, kaya gusto niya yun. Paano pong gagawin kung ang pera nga ng asawa niya ay tamang pagkain pa lang? Opo. Kaya po ang sabi ko sa kanya, isend mo na lang muna, wag may pressure yung sarili mo na mangutang kasi mahirap mangutang na walang siguradong pambayad. Opo. Kaya yun po ang sabi ko sa kanya na isend mo na lang muna yung ID mo, yung
TIN number mo, tsaka yung exact address dyan. Kasi magsasabi naman sila pag may schedule na. Kasi pauuwin din po yung kapatid namin na wala dito. Ayun. So yun na, Ate Evelyn. Sabi ko, huwag niyang i-stress yung sarili niya at saka yung asawa niya na wala uuwi. Oo, tama. So yun na, Ate Evelyn, pasensya na kayo, Ate Evelyn, ha, kasi sa simula nung na-vlog ko ito, sila Lito at Vera, hindi ko nakita yung sitwasyon ni Lito dyan sa Quezon. Makailan lang, di ba, nung kami ay nagpunta dyan, mahabang panahon ang lumipas. So, ang sa akin lang ay, siyempre, alam kong nasaktan kayo, lalo na si nanay, yung mga kuya mo, na lumalabas na para bagang kaawa-awa ang isang Kuya Lito, ano? Di ba? Yung pala ay, kung tutuusin, hindi naman nagugutom. So, ang laki ng lupa ninyo riyan. Hindi naman po magugutom. Kaya nga Kasi siyempre, ang pinupunto ko rito, kami kasi, ang aming tinutulungan, natural siyempre yung nasa laylayan ng lipunan, di ba, na talagang, ibig sabihin, kailangan ng tulong. Yung pala, ang lumalabas dito, siya ay rebelde sa pamilya. Kaya siya nagkaganon. Hindi naman pala siya talagang kaawa-awa ang sitwasyon na para bagang silang mag-asawa lang na walang, alam mo yun, walang ibang pwedeng mapagkunan. Yun ang aking inihingi ng paumanhin din naman at saka siyempre sa ating mga viewers. Pero at least ngayon ay maliwanag na ang Kuya Lito po ay hindi po yan sadlak sa kahirapan, mga ka-business. Maayos po ang pamilya niyan. May kaya po sa buhay yan. Ako na po nagsasabi, ang pamilya nila roon. Oo. May kapatid yan na nasa abroad Ilan ang kapatid niyan nasa abroad, Ate Evelyn? Mahalaga yung hindi ka nakakaranas ng magutom. At least kahit wala kang pera, kumakain ka pa rin. Yes. Pera pang sugal. Good. Wag naman. Ayun. Nahilig yan sa sugal yata. Nahilig na... Noon pa ba yan? Noon pa? Kahit naman po dito, ganyan. Minsan mismo yung namatayan, uutangan. Ano? Sa sugal. Ang bihira. Oo nga, parang napansin ko kay Lito, no? Parang napaka-basic lang sa kanya mangutang. Kahit sinong tao ang niya, parang kaya-kaya niyang kausapin para utangan. Sabi ko nga po sa inyo, nung time na nung umalis sila dito, ano yung mga staff sa munisipyo ng DSWD. Inisa-isa niya yun. Nautangan kesyo si Vera daw ay manganganak. Oh? Bakit nabuntis ba si Vera dyan, te? Kaya po, yun naman nung nalaman naman po namin yun, di nung nag-vlog na yung unang istorya nila. Oo. Na nakita po kami nung na staff ng DSWD na, bakit ganito napanood namin, ganyan daw. Oo. Alam ko nagdulot sa inyo ng kahihiyan yun sa pamilya nyo. Sobra po. At saka yung insulto, yung maraming panghahamak, maraming Oo. Ate Evelyn, sa ganitong pagkakataon, tao sa puso ko nagpapasalamat sa iyo, nagpaunlak ka. At gusto kong bigyan ka ng oras, ng pagkakataon para kung ano yung gusto mong sabihin doon sa kapatid mo at saka doon sa iyong, tawag doon, hipag ba yun? Si Ate, okay, Ate Vera, kasi kasal na sila, Ate Evelyn Apo. Kasi hindi kasi ako pumapayag na nagsasama sa isang bubong na hindi kasal. Pero ewan ko, napanood mo naman doon sa vlog na nung bago sila kinasal ay sinabihan ko rin naman sila na kontakin kayo, di ba? Opo, tumawag naman sila ito, no? Noon lang time na yon, yung aking nanay ay mahinang baga sa akin din. Nagkaroon po kasi ng infection sa lungs. Okay. Ayun, sige Ate Evelyn, go ahead. Take your time, kausapin mo ang iyong bunsong kapatid. At baka sakali sa pagkakataong ito, who knows, di ba? At saka yung hipag mo, si Ate Vera. Go ahead, Ate Evelyn. Pakinggan po natin, mga ka-business, si Ate Evelyn, yung ate po ni Kuya Lito na nasa Quezon Province. Wala naman po akong basta lagi namin gusto sila yung mag-ayos dalawa, yung mga kaunting bagay na hanggat maaari huwag na nilang pag-awayan, lalo at sa buhay nila. Magulo po pag yung pera ang pag-aawayan ng mag-asawa. Sana pareho silang maganda yung pasunuran, hindi yung pride. Ang pride po ay sa labahin lang ginagamit niya sa mga asawa sa pamilya. Oh, wow.
Andyan Ate Evelyn, ituring mo na si Kuya Lito yung kaharap mo, kausap mo. Ano po, basta masabi ko sa niya, siya ay matanda na, siya ay hindi sa pabata, siya naman ay magbait. Siya naman ay huwag niyang ilagay na yung sarili niya sa siya ay nakakahiya. Iangat naman po niya yung sarili sa tamang gawain, sa tamang pag-uugali, sa pakikisama sa mga tao, lalo-lalo sa mga natulong sa kanya. Wala naman po kaming hiling na masama sa kanya. At si Kuya Lito po, sa kabatiran ng ating mga mahal na viewers, siya ay nakapagtapos ng vocational, kung di ako nagkakamali, ano? Hindi po siya nakatapos kasi nga po iyon sa sugal. Ay, Roy. Ayun lang. Pero ibig sabihin ay mataas ang kanyang ang abot ng kanyang pinag-aralan kumpara sa iba, di ba? Nakapag-college. Siya po yung nag-college. Kami na ako nga, grade 6 lang eh. Oo, nakapag-college siya. Yun nga po eh. So, Ate Evelyn, andyan si Kuya Lito. Ano yung Lito? Ano ba tawag mo sa kanya? Bunso? Lito? Sige, ayan, si Lito. Sabi mo, Lito, ganyan. Makinig ka. Ito yung gusto ko sabihin sa iyo. Tsaka mamaya kay Ate Vera naman. Ay, ano ba yan? Lito, ikaw naman ay mahal namin. Kami walang masamang gusto para sa iyo. Ang gusto lang namin ito ay mag-mature. Kasi hindi ka na sa pabata, ikaw ay sa patanda. Kakaunti na, hindi natin masasabi sinong mauuna sa atin. Basta magpakabuti ka lang. Bigyan mo ng pahalagahan mo yung kahihiyan sa sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo, yung kahihiyan mo, yung dignidad mo. Ang sugal ay hanggat maaari, tanggalin mo, iwasan mo kasi kasiraan mo din yon. Magmahalan kayong mag-asawa saan man kayo makabot. At sa Vera, wala naman talagang biyanan na agad-agad ay masasabi natin tayo gusto. Dinanas ko yun na ako ayaw din ng biyanan ko. Pero nakisama ako alang-alang sa asawa ko. Minahal ko rin sila dahil mahal ko yung asawa ko. Kaya ikaw, huwag mo isipin na ayaw namin sa'yo. Siguro, kumbaga, nagkulang lang sa maayos na communication. Kaya yung mga bagay-bagay medyo na misinterpret, hindi nagkaliwanagan. Pero wala namang na ayaw. Walang dumating ka dito na walang literal na sinabi sa'yo na ayaw namin sa'yo. Ang hinahanap namin sa'yo yung makisama ka din sa amin. Kita mo naman noon, pumupunta kami sa bahay nyo para lang ayain ka dito kay Nainay para magkasama-sama tayo. Sana yung pagsasama nyo maging maayos, kayong dalawa maging maayos sa isa't isa, magmamahalan ng sobra. May pera at wala, magmahalan kayo. Yun lang, lagi kayong mag-iingat at yung pahalagahan nyo, yung mga tao na tumutulong sa inyo dyan, yung mga nagbibigay ng tulong sa inyo na hindi namin maibigay sa inyo. Kasi, basta mas mahirap yung buhay namin. May mga pinaaral kasi. Hindi ganun kalaki yung sahod, kaya hanggang pag nahingi, hindi basta makapagbigay. Basta lagi kayo mag-iingat. Kung umuwi man kayo, okay lang. Umuwi kayo dito pag gusto nyo. Hindi naman namin kayo isataboy. Yun lang po. Lagi kayong mag-iingat. Ate Evelyn, maraming salamat. Maraming salamat. Na-touch ako sa iyong sinabi. Grabe. Na-touch ako. Lalo na nung sinabi mo, mahal ka namin, Lito. Wow. Ating ate. Damdam na damdam mo. Parang ate ko. Na bagaman dati noon. Bunso rin po kasi ako eh. Noon ay na nagiging ika nga matigas din ang ulo ko ng kabataan ko, Ate Evelyn eh. Pero oo, na-realize ko yung pagmamahal sa akin ng ate ko, yung kuya ko, sa mga bagay-bagay na akala ko dati noon ay para bagang neglect ako. Yung pala ay pagtuturo lang yun para ikaw ay maging to be a better person, no? Yan. Sana Kuya Lito, maging sapat sa inyo yan ni Ate Vera.
pangungusap mismo ng iyong kapatid, no, Kuya Lito. Huwag mo sanang baliwalain yan. Maliwanag, ito naka-vlog na anumang oras ninyo gustuhin na kayo ay umuwi o magpakita roon, bumisita, ay hindi kayo ipagtatabuyan. At maliwanag din Kuya Lito, ha? Take note, sinabi ni Ate Evelyn, mahal ka nila. Mahal ka nila. Mahal ka nila, Kuya Lito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nga po. Diyan tayo nadadali pagka overthinking, tapos negative thinking. Yun. Yung bubang pag pinangaralan sa maling ginawa, iba yung dating sa kanya. Opo. At saka iwasan na yung yung mahilig kasi silang mga tuwiran. At Evelyn, mahilig silang mga tuwiran. Ako, sa totoo lang, may sumusuko ako eh. Opo, Dahil sa kahit na anong sikap mo na pangaralan, ang siste, nangangatwiran sila, except na at least sana ay maunawaan at magkaroon ng pagpapasakop, kababaan ng loob. Hindi laging pumipiglas yung puso nila eh. Pero sabi ko nga, kapag ka ang Panginoon Diyos ang kumilos at pumatnubay, walang imposible sa Kanya. Mababago din yan. At masaya ako na pagdating ng araw, makikita ko kayo na maayos ng magkakapatid. Wala na yung ganyan. Ika, naputol na naman yata. Bihirang buhay, daldal dito, wala lang kausap. Ika. Kaya pala hindi nasagot. Tinamaan ang galing. Ito. Panghuli na ito mga ka-business. At makabala na rin tayo. Hello po. Hello Ate Evelyn. Sorry naputol ulit. Daldal ako ng daldal. Wala ka na pala sa linya. Pambira. Sige Ate Evelyn. At yun po salamat na marami. May gusto ka pang sabihin bago tayo mag-outro, mag-tapusin yung video? Basta lagi lang po ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa nyo sa kanila, sa lahat ng inyong mga pangunawa. Hindi ko po ito sinasabi dahil alam natin na naka-vlog. Opo. Kasi yun po talaga yung araw-araw na lagi kong sinasabi na salamat, laging salamat sa inyo. Yes po. At saka na-receive naman po namin yung message nyo na hindi naman naka-vlog, na nabanggit nyo nga yung mga pasasalamat. At wala kayong dapat alalahanin Ate Evelyn. Kami ay masaya na ginagawa namin ito bukal sa puso. At hoping kami na sa pamamagitan namin ay maging maayos itong dalawa. Kumbaga mabago yung sistema ng kanilang pangunawa sa mga bagay-bagay ba. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon na hindi tumugma sa hindi mo gusto, akala mo mali na di ba? Opo. Hindi ganun. Okay, so yun ang mga ka-business nating minamahal. Maraming salamat at kay Ate Evelyn. At regards po sa buong pamilya niyo po dyan. Kumusta niyo kay nanay, kila kuya, at sa iba pang mga kapatid niyo po. God bless po sa inyo. So yun, hanggang dito na lang po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira tayo mga ka-business. Thank you Ate Evelyn. Thank you so much. Thank you very much. God bless. Grabe mga ka-business, ang sarap pakinggan nun, mahal ka namin. Kakaroon lang ng misinterpretation, miscommunication. Sayang. Di bale. Kaya pa yan mga ka-business. Tiyaga lang tayo. Pag-pray natin.